Hello Ray guys! Good morning sa inyong lahat. May work ako mamayang hapon but since magpa-practice si Nico, samahan na lang din natin siya guys. Nadala na namin kayo dito before guys. Ito yung shooting practice nila Nico kapag sa moose and deer hunting. So dito kami, kasama namin si Pauli kasi magpa-practice sila ng shooting. May pasok ako mamayang hapon but since magla-lunch naman kami ng sabay ni Nico, punta na lang kami dito. May bago pala dito guys na building. Ayan o, maganda na yung lavo dito. Gumawa sila ng bagong lavo. Yan yung itsura ng lavo guys, yung may grilling area ba. Pero mas malaki lang itong lavo nila kasi nga marami naman sila dito na mga hunters. Tapos meron silang grilling na ganito oh. Yan. Diba ang ganda? So, pwede mo itong iikot papunta. Bago pa talaga to ba? Hindi pa to nagamit itong isa oh. Pwede mo siyang ikot ng paganon. Tapos dyan mo ilagay yung i-grill mo. Pero yung isa yung ginamit na nila. May nakalagay din dito na guys oh. Yung Samotus-Spater. Yan na. Bumaril na si Pauli. Tawag nito, fire extinguisher. Tapos kapag may season of fire dito sa Finland guys, like example like very dry, hindi allowed dito na gumamit. Tapos yung pull to put tire, yung mga firewood guys is nandoon daw sa litery, mayroong lalagyan. So doon sila Nico mag-shooting guys. Yan o, yung maliit na cabin na yan, dyan sila. Tapos may gagalaw na yung parang board o yung target nila. Yan. Tapos yung dito na side guys, dry talaga siya oh. Dry siya ngayon dito na, hindi na gaya last time. Nilagyan na pala nila ng bridge din doon o bago din yan siya. Tapos dito din guys, shooting practice din ito dito. Pwede din dito. Pero usually yun talaga yung ginagamit nila doon kasi mas mahaba yung o mas malayo yung target ba. Ganon. So, merong cabin doon. Tapos, doon din meron ding lavo doon. Ang daming lavo dito, guys. Sabi ko kay Nico, gawa na lang kaya kami na ganitong nalavo doon sa forest nila ba. Magkano kaya ang gagastusin kapag kami ang gagawa ng ganyan? Kasi yung ginawa niya, guys, hindi yun matapos-tapos kasi nga, mga recycled materials. Tapos, kung ano lang ang available na materials, yun lang din yung ginagawa niya or ginagamit niya. Oh my God, guys. Tingnan niyo to. May nakita akong bullet. Ayan. Nakakita tayo na. Matigas pa. Aray. Mga sticks. Ayan oh, may bullet guys. Kunin natin. Malambot na yung ilalim niya but let's see. Ang ganda pa. Ayan oh. Yan. Nakuha tayo ng bullet. Alam nyo ba dito na area na to? Nakakuha din ako dito ng mga chanterelles. Pero ewan ko lang kung meron pa. Sabi ko kay Nico guys. Ha? I will not go that side. It's so strong. Like so loud noise. Okay. Hindi ako pupunta doon guys kasi wala akong kulo suwaya. Pero hayaan na natin silang dalawa doon na mag-practice. Dito tayo guys kay may makaon dito. Agoy! Anubo ng mga chanterelles diri banda. Yan oh. Ang ganda ra. Kapag mushroom hunting natuloy ako nito dito. Malakas kasi yung baril na gamit ni Nico ngayon guys. Kaya yung yan, shotgun ba? Kaya di na lang tayo paano doon lapit sa kanila kay masyadong malakas yung ginagamit ni Nico ngayon na shotgun niya guys. Yan. Ito may chanterelles guys. Ito, nung first time ko nakapunta dito guys, nakita ko talaga ito agad. Pero last year, hindi ako nakapag-pick kasi kinuha na ng mga tao na nag-visit din dito. So sila lang ni Pauli ang dalawa na andito guys na shooting practice. Ayan. Meron pa dito. Ay, marami din.
Marami din tayong kuha. Ito pa oh. Ay, may sasakyan na dumating. Another hunter. Hindi ko alam kung kasama nila yan. Kasi merong nagbabantay din dito guys. Ayan. So, dalahin natin yan doon. Kasi pag mag-practice dito guys, may oras. So, ayun. And, mayroon din tayong oras mag-pick ng mushrooms kasi hindi pa nila na-pick ko dito pala. At least meron pang iba na tumubo guys. Ito pa oh, dito oh. Ayan. Ito pa. Pero masyadong dry na itong isa. Masyadong maliit. Huwag na muna yung maliliit masyado. Burp na ko. Ito pa guys. Ayan. Wala, nakarami din tayo ba? Ito pa oh. Yan. Dami ko na rin kuha. Ito pa dito guys, meron pa. Yan oh. So, ito oh. Malapit lang man to sa bahay namin guys. Mga less than 5 kilometers lang yung shooting practice nila. Kaya, madali lang kami makauwi ng bahay. Kahit may work pa ako mamaya. Pa guys, meron pa dito. Doon ay, wala na to, nasira man. Iba nasira. Meron pa doon maliit man masyado, wag na lang. Ito na yung mga nakuha ko guys. Oh, marami-rami na rin yan. Pwede na yan panggawa ng kastike or ng sauce. Ito dito guys, forest na to dito. Ito dito na side. Alam nyo ba, hindi pa ako nagpupunta dito before. Kasi, wala lang, hindi ko lang siya trip. Kasi kapag nagpupunta kami dito, palaging may mga iba kaming kasama. So, yung mga dumating pala guys, lumabas din sila ulit. Kasi gusto din sana nila mag-rent ng time. Eh, nauna kami dito. Nauna si Pauli. Dito guys, forest nun ito no. For sure dito, meron itong mga nakakain dito. May mga berries nga guys eh. Try doon natin doon para pwede ko yayain si Nico next time na pumunta dito and maghahanap ng makakain sa susunod na araw. Sa day off ko na lang siguro guys. Pero maglakad lang tayo dito. Tingin-tingin lang tayo dito sa loob ng gubat. Yan nga ang sinasabi ko guys. Meron talaga ditong mushrooms. Yan oh, may mga ibang mushrooms dito. Pero hindi yan ang sadya natin. Ito. Merong chanterelles guys. Ang ganda ng tubo nila sa ilalim ng moss. While nagpractice sila doon, ako dito naghanap na ng pagkain. Double purpose na. Yan. Kapag hunting pa tayo guys na wala sa plano. Yan oh. Kasi ganyan kasi guys, kapag sa isang lugar meron kang nakita, posible yan guys, yung surrounding area niyan, marami pa yung mushroom. And ang ganda ng tubo nila dito kasi sa ilalim ng moss. Yan oh, ang dami na yan guys. Iwan ko lang muna yan dyan kasi wala akong basket. Dalahin ko na lang pagpalabas na ako. Lakad muna tayo dito, maghanap tayo guys. Meron pa ba dito? Hala. May mga sheep polypore din dito, guys. Alam, maraming mushroom talaga sa gubat na to. Wala, uy. So, kung manguha ng ganyan, pero dapat meron akong kutsilyo. Wala akong dalang kutsilyo kasi. Dito pa, meron din, pero hindi ko alam yung mushroom na yan. Iba naman itsura niya. So, dito, tingnan natin lang. Uy, hala. Tingnan nyo yan, guys. May bungo ng deer siguro to ba? That's okay. Ay, ito yung chicory rose ko guys. Ito yung chicory rose ko.
Para siyang, ito yung mushroom na herb. Yung parang, ang amoy niya parang star anise na, ano, basta, mura siyang spice ba. Ang dami ding Chicory rose ko dito. Yun pa, oh. Yan. Ang dali mo ma-identify ng mushroom na to kasi yung sa ilalim niya, ayan, oh, mayroon siyang milk. Parang gatas na puti. Tapos yung amoy niya, guys, sobrang bango. Chicory rose ko. Pero hindi ako mangunguha nito ngayon. Wala akong paggagamitan ng Chicory rose ko, guys, masyado. Kaya hindi ako masyado nangunguha niyan. Pero pwede yan siya makain. Pwede mo siya malagay sa mga lutuin mo as a spice ba. Tingnan nyo yun, guys. May bone doon ng deer na naman yan. Hindi na ako magtataka kasi itong area na to, hunting areas din ito dito. Tapos dito sila nagpa-party, nag-grilling, nag-ihaw. So, tapon lang sa gubat din yung mga buto. That's okay. Kasi madedicay naman yan. Pero balik na ako doon, guys. Kasi takot na ako. Ako lang mag-isa dito. Meron pa namang 3 wolf, guys, na pagala-gala dito sa amin ngayon. But I don't think nalalapit sila dito. Kasi nga, may tunog ng baril dito ngayon. And nagsushooting practice sila Nico. Kaya, I don't think na makakalapit sila dito or mapapadaan sila dito banda kasi ma-disturb sila ng sound ng baril. Yung mga shotgun nila ba. Yung buto, oh. Yan, oh. Ulo yan, guys, ng deer. Or moose ba. Feeling ko deer kasi hindi masyadong malaki. So, ito na yung ating mushrooms, guys. Dalahin natin to. Uwi natin to sa bahay. Ang dami na rin yan. Ito na lahat yung mushrooms na napulot ko dito, guys. Ang gaganda, no? Oh. Mga gwapahon ang mga chanterelles dito, guys. Gusto ko pa sana lakad-lakad doon, guys, pero I know I cannot kasi itong area na to dito, guys, hunting area kasi siya and may ongoing na practice ngayon, so baka mamali ako ng lakad ba, kaya hindi na lang ako maglalakad doon. Hayaan ko na lang yung dalawa na mag-practice. Maghihintay na lang ako sa kanila dito sa sasakyan kasi masyadong malakas yung tunog ng mga shotgun kasi nila, kaya dito na lang ako kasi isa lang yung dala na kulo-suwaya namin, yung pantakip sa tenga nga. Isa lang ang dala namin. So, kailangan kaming 3 meron nun. Kaya hindi na ako pupunta doon. Dito na ako maghintay sa sasakyan. Naalala nyo, guys, yung radio na binili ni Nico sa Philippines? Ito. Yan. Ginamit niya na talaga, guys. Tigisa sila kanina. Para mag-communicate ba? What is that? I have my door open. Your door was open. My door is open. Ginamit niya na, ginamit na nila, guys, today sa practice, guys, kasi yung isa, di ba, doon sa cabin. So, yung isa naman doon sa kabilang cabin, guys, na magmamonitor nung kung saan yung area na na-shoot nila. Ayan. So, malayo kasi kaya kailangan nila ng radio. So, nagamit talaga yung radio na binili niya sa Pilipinas. Another day in countryside, guys. So, gumawa na pala ako ng food namin. Pero hindi pa tapos. But meron ako mga chanterelles dito na tinatanggalan ko siya ng water, guys, para ito na yung magiging itsura niya. Ayan, wala na tong water, guys, so pwede na ito ilagay sa freezer para pag dinifrost ko siya, diretso ko na lang siya iluto. Ayan, so mas gusto ko yung ganyan, guys, na tinatanggal na yung water content niya. But make sure na hindi mo tatapon yung water niya, guys. Hayaan mo siyang
mag-evaporate kasama ng mga mushrooms. Yan. So, hintayin ko lang to. Tapos, nakapagluto na rin ako ng mushroom or yung cantarelli castike or yung cantarelle sauce. So, ito na yung cantarelle sauce namin for today's lunch, guys. Ayan. So, chanterelles lang yan or cantarelli. Tapos, yung food cream, salt and pepper. And tapos, pinan-fry ko din sa butter yung chanterelles bago ko siya nilagyan ng food cream. So, na-share ko na yung recipe nito last year yata. Yan. So, balikan nyo na lang guys sa mga previous countryside vlogs namin. And I already shared the video of this. How to make this one. This is so easy. Tapos, nagpakuha ako kay Nico guys sa garden namin ng mga patatas. Doon sa mga pots. Kasi meron pa kami mga pots guys na merong patatas. So, yung doon sa may garden beds, hindi pa namin na lift up. So, ito na muna. I think tomorrow kailangan na namin talaga tanggalin sa lupa yung mga patatas and yung mga ibang sibuyas, guys. Kasi taglamig na dito. So, ayan na. Binoil ko lang siya sa salt. Tapos tubig. Tapos binalatan ko. Tapos ngayon minash ko na siya, guys. Kaya gagawin ko tong mashed potatoes. So, meron tayong juice dito, guys. Ito yung concentrated rhubarb and strawberry juice. Kasi meron akong cold water dito. So, lalagyan lang natin to guys. Konti lang. Kasi matamis na to guys. And sobrang concentrated na juice na to. And that's our juice for today. Libre. Galing sa aming garden. Kasi kami lang ang gumawa. Diba? Guys, ito pa yung roast. Ay, tawag nito. Ito pa yung aming smoked deer meat, guys. Sobrang laki nito. Kaya dahan-dahan talaga namin siyang kinakain. But we cannot eat a lot at the same time kasi mabigat sa tiyan. Kaya small slices lang talaga ang kinukuha namin. Yung mga ganito lang siya kanipis. And that is enough, guys. Kasi sobrang mabigat din sa tiyan yung karne. Kaya we prefer talaga na kumain talaga ng patatas with this. So, ito na yung food for today, guys. So, sobrang simple. Almost libre. Kasi, mga pagkain to, guys, na tinanim namin. Like yung patatas. Tapos, yung mushrooms, pinik natin sa forest. Tapos, yung deer, guys, is nahunt ni Nico sa forest. So, from our backyard and from our forest to table. Yan. Mga anta, guys, of lunch. Yung sunflower namin, guys, so maganda pa rin siya. But nagsa-start na siya maghulog ng mga, tawag nito, pollen niya, guys. So, hanggang bukas na lang siguro ito dito sa aming lamesa. And, isasama namin kayo manguha ng sunflower sa susunod na araw. Ayan. So, mga unata, guys. Yan na yung food ni Nico. Yan, mga unta, guys. Paniud to. And nagbaon din ako ng same din. Ganito din na food para sa aking work, guys. Kasi may afternoon shift ako today. I've seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star